Nahirapan naman si Jake, huminga at nagsilabasan ng ugat sa sentido. Macy! Nahirapan itong sambit habang pilit na binabaklas ang kanyang mga kamay sa leeg nito. At dahil mas malakas si Jake kaysa sa kanya, matagumpay nitong naalis ang kanyang kamay. Are you going to kill me? Galit na sigaw pa nito sa kanya. Oo! Gusto na kitang mamatay! Dahil wala ka namang kwentang asawa! She yelled back. Mas lalong nanlisik ang mga mata ni Jake at pagkadampot nito ng hinubad na necktie ay mabilis na tinalian ang kanyang mga kamay. Pinilit pa niyang magpumiglas pero dahil malakas ito, matagumpay nitong naitali ang kanyang mga kamay. Sinasagad mo talaga ang pasensya ko, Macy. Pasalamat ka't asawa kita dahil kung hindi ano, papatayin mo ako? Jake grinned once again. Yes, I will kill you tonight. With pleasure in this bed, honey. Gigil na sagot nito bago bumaba ng kama at mabilis na binuksan ang isang drawer. Bumaba din si Macy kahit nakatali ang kanyang mga kamay at malakas na sinipa ang kanyang asawa sa paa dahilan para bumagsak ito sa sahig habang hawak na ang posas na nakuha mula sa drawer. Macy! Galit na sigaw nito sa kanya at sa isang iglap ay sinipa rin siya nito sa paa dahilan para siya naman ang bumagsak pero mabilis siya nitong sinalo at malakas na inihagis muli sa kama. Fine! Maglaban tayo ngayon, buong magdamag! Hindi kita tatantanan! Sigaw ni Jake at pinilit na nitong posasan ang kanyang mga kamay. Lumaban pa rin siya kahit parang umiikot na ang kanyang paningin dahil sa pagkahilo. Nandidiri na ako sa'yo! Bitawan mo kung gago ka! Jake laughed with a mocking tone, trying to control his rage. Disgusted? Or just yearning for my attention? Why not just admit it? That's why you're upset, isn't it? Because I haven't been giving you enough attention lately. With a sinister grin, he caressed her cheek. But fret not, my darling. Tonight will be unforgettable for you. Hindi na siya dito hinintay pang makasagot at mabilis na siyang siniil ng marahas na halik. Sinubukan niya pang umiwas at magpumiglas sa pamamagitan ng pagsipa, pero malakas nitong dinagana ng kanyang mga paa at inipit para hindi na makagalaw pa. Nagising si Macy kinaumagahan na parang pagod na pagod. Masakit ang buong katawan, kumikirot ang ulo at hubot-hubad sa ilalim ng kumot. Mag-isa na lang siya sa kama, wala na ang kanyang gagong asawa. Nanghihina siyang bumaba ng kama at halos paika-ika na pumasok sa bathroom. Pero pagkapasok ay agad siyang napahinto nang makita ang kanyang sarili sa salamin. May sugat sa labi, punong-puno ng kiss mark ang kanyang buong katawan at pati na rin ang kanyang kamay ay may bakas ng posas. Hindi niya mapigilan na maawa sa kanyang sarili dahil sa kanyang itsura. Ngayon, gusto niyang sisihin ang kanyang sarili. Kung hindi lang sana siya uminom kagabi, malamang ay nakapanlaban sana siya at hindi napagsamantalahan ng kanyang isinusuka ng asawa. May araw ka rin sa akin. Tangi na lang niyang nasambit sa harap ng salamin at naligo na lang sa shower. Nang matapos maligo ay nagbihis siya ng isang halter dress pero kitang-kita ang kanyang mga kiss mark mula sa leeg sa may cleavage hanggang sa kanyang mga braso. Kaya naman pinalitan niya na lang ng isang brown turtleneck sweater at trousers. Matapos ayusin ang sarili ay lumabas na siya ng bedroom pero pagkalabas niya ay isang katulong ang bumungad sa kanya na tila ba mula kanina pa hinihintay ang paglabas niya. Good morning, ma'am. Magalang na bati nito sa kanya at bahagya pang yumuko. Hinihintay na po kayo ni sir sa terrace. Nandoon na po nakahanda ang inyong almusal. Hindi niya sinagot ang katulong at tilampasan lang ito. Pagbaba niya ng stairs ay agad niyang diniretso ang dining room at doon na upo. Give me a tea and toasted bread. Utos niya sa nakasunod na katulong. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po kayo pwedeng ipaghain dahil nandoon na po ang inyong almusal sa terrace. Hinihintay na po kayo ni sir doon. Doon na lang po kayo pumunta. Ipaghahanda mo kung sasasantahin kita. Pasensya na po, ma'am. Gustuhin ko man po ipaganda kayo ngunit hindi po maaari. Magagalit po kasi sa sir sa akin. Kasi kanina pa po kayo niya hinihintay sa terrace para sabay na daw po kayo mag-almusal. Napabuntong hininga na lang si Macy at tumayo na. Lumabas siya ng dining room at papasok na sana sa kitchen pero hindi niya mabuksan ang pinto. Nakalak. Bakit nakalak to? Tanong niya sa ilang mga katulong na nakahilera sa labas. Iyon po kasang utos sa amin ni sir, ma'am. Bubuksan lang po namin ang kusina kapag nandoon na daw po kayo sa terrace. Sagot ng isang katulong.
Bubuksan niyo o sasasantahin ko kayong lahat. Galit na anya sa mga ito. Agad namang nagsiyuko ang mga katulong. Pasensya na po, ma'am. Nandun po kay Sir Susi, kaya kahit gustuin man po namin na buksan para sa inyo, wala po kami magagawa dahil walang susi. Napabuga na lang ng hangin si Macy sa muling sagot ng katulong. Kaya naman kahit ayaw niya ay wala na siyang nagawa kundi ang dumiretso na lang sa terrace na nasa ground floor para makapag-almusal dahil bukod sa nangihina siya ay parang gutom na rin siya. Lalo't hindi naman siya nakapag-dinner kagabi maliban sa ininom niyang mga alak. Good morning, honey. Jake greeted her as he arrived at the terrace. Hindi siya sumagot at naupo na lang nang ipanghila na siya ng katulong ng upuan. Nang makaupo ay agad siyang dinampot ng isang toasted bread at kumain pero hindi niya mapigilan ang bahagyang mapangiwi sa pagkirot ng sugat sa kanyang labi. Isang buntong hininga na lang ang kumuwala kay Jake at tumigop muna ito ng kape bago muling nagsalita. Ipapasundo ko mamayang hapon kay Gavin sa Arya Perez para makapag-usap kayo at magkalinawan. He said. Nabitin ang pagkagat ni Macy sa bread. Mag-usap? Nangunot ng kanyang noo sa asawa. Gagawin mo kong tanga para makapag-usap pa sa babaeng iyon? So what do you want me to do? Jay casually asked. I already told you last night. I want you to torture her in front of me. Napatitig na sa kanya si Jake. Are you insane? Yes, I am. She replied without hesitation. Jake let out another sigh. Arya Perez is a famous model. What do you think will happen when the media sees her beaten up? Do you think they won't accuse you? Napaismid naman siya. Ako ba talagang iniisip mo? O baka naman ayaw mo lang sakta ng kabit mo? She's not my mistress, Macy. 2 beses lang naman nangyari sa amin sa Italy, and after that, wala na. She let out a mocking chuckle. Oh, ibang klase ka rin talaga, no? Dati sabi mo 1 beses lang, tapos ngayon 2 beses pala. Stop arguing with me anymore. Look what happened to you. Muling sagot ni Jake sa boses na kalmado pero seryoso. Macy's grip on the bread tightened, causing it to crumble in her hand hanggang sa hindi na siya nakatiis pa tumayo na. Mana, pakidala ng almusal ko sa living room. Doon na lang ako kakain. Matapos niyang sabihin iyon ay mabilis na siyang humakbang para umalis na sana ng terrace pero mabilis namang nahuli ni Jake ang isang braso niya at malakas siya nitong nahila na siyang hindi niya inaasahan. Napaupo siya sa kandungan nito at mabilis naman itong pinulupot ang mga braso sa kanyang bewang. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Agad siyang nagpumiglas. Gusto ko na may kasama sa almusal. Kaya dito ka lang hanggat hindi pa ako tapos. Maotoridad na sagot ni Jake at hinigpitan ang pagyapos sa bewang niya para hindi siya makawala. Magpupumiglas pa sana siya pero may bigla na lang nagsalita mula sa kanilang likuran. Boss, it was none other than Gavin who had just arrived. As he approached the table, he placed a folder in front of Jake. Here's the files you requested, boss. Napangisi naman si Jake at tumangutango. Very good, Gavin. Mabuti naman at nagawa mo ng maayos. Yes, boss. Sagot lang ni Gavin at pasimple pa itong napatingin sa kanilang dalawa bago tumalikod na para sana umalis din agad ng terrace. Pero agad na nagutos si Jake. Gavin, pakikuha mo muna ng first aid kit. Yes, boss. Sagot na lang nito at umalis na. Muli namang nagpumiglas si Macy at pinagsisiko na si Jake hanggang sa nakawala siya at mabilis na tumayo. Pero mabilis din siyang nahilang muli ni Jake sa bewang at naibalik sa kandungan nito. Bitawan mo nga ako, Jake! Inis niya itong siniko ng malakas dahilan para mapadaing naman ito. Stop, Macy! Nagpalakasan na silang dalawa. Pilit siyang kinukulong ni Jake sa mga bisig nito at pilit naman siyang nagpupumiglas para makawala. Sa kakapamiglas niya ay hindi sinasadyang nasagi niya ang baso ng mainit na kape ni Jake. Dahilan para mahulog ito at malakas na nabasag sa sahig. Damn it! Jake cursed in frustration dahil natalsikan ito ng mainit na kape. At wala nang nagawa kundi pakawalan na lang siya. You asshole! Mabilis na siyang umalis ng terrace at pumasok muli sa loob ng mansyon. Dumiretso na siya sa living room at binuhay ang TV bago nahiga sa isang couch. Ngunit agad din sumunod si Jake at dala na nito ang first aid kit. Come here. Gagamutin ko yung sugat mo sa labi. Mahinahon na pagtawag nito sa kanya at naupo naman sa kabilang couch. Ngunit imbis na sumunod ay nagpatay mali siya lang siya at nakatingin lang sa nakabukas na TV na ngayon ay napalitan na agad ng bago dahil nabasag niya kagabi ang dating nakalagay.
Napapuntong hininga na lang si Jake at lumapit na lang ito sa kanya. Pagkalapit ay naupo ito ng paluhod sa tabi niya at binuksan ang first aid kit. Pero nang lalapatan na sana ni Jake ang labi niya ng cotton na may ointment ay agad niyang tinabig ang kamay nito. Hindi ko kailangan yan. Pabayaan mo ko. Malamig niyang wika rito. Macy. Pabayaan mo sabi ako! Huwag mo akong pakalaman! Closing his eyes to compose himself, Jake released a weary breath. Gavin! He called out in a raised voice. Hindi nagtagal ay agad na pumasok si Gavin. Yes, boss? Come here. Gamutin mo saglit ang sugat sa labi ng asawa ko. Lumapit naman si Gavin at bahagya ng nangunutang noon nito nang makita ang sugat sa ibaba at taas niyang labi. What happened to her, boss? Huwag mo na itanong pa. Gamutin mo na lang. Inis na sagot ni Jake at iritado nang bumalik sa kabilang couch. Napapisil na si Macy sa kanyang kamay at parang bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya sa nerbiyos. Gayon pa man ay nakatutok lang ang kanyang tingin sa nakabukas na TV habang nakahiga pa rin sa couch. Hanggang sa lumuhod na si Gavin sa tabi niya at nagsimula na nga itong gamutin ang sugat sa labi niya. Hinayaan niya naman ito pero habang ginagamot siya, ay ramdam niyang pinagmamasdan siya nito na para bang may gustong itanong. Pero dahil nasa kabilang couch lang si Jake ay hindi na magawa pa magsalita. Hindi mapigilan ni Macy ang bahagyang mapanguwi ng malapatan ng ointment ang sugat sa labi niya dahil medyo kumirot ng konti. Hindi naman gaano kalaki ang sugat pero medyo malalim dahil kinagat lang naman ni Jake kagabi dahil sa panggigigil nito sa kanya. Napahinto naman si Gavin nang mapansin ang kanyang pagniwi at napatingin ito sa kanya. Ngunit hindi niya pa rin ito tiningnan dahil sa totoo lang ay hindi na siya makatingin dito ng diretso. Gawa ng nahihiya na siya rito at sa sarili na rin niya. Mabuti na lang ay nakasuot siya ng turtleneck sweater dahil kung hindi makikita rin ang mga kiss marks sa buong leeg niya. Ilang sandali pa ay naramdaman na lang niya ang malamig na hangin na tumama sa kanyang labi nang marahan itong ihipan ni Gavin habang ginagamot. Hanggang sa hindi na ito nakatiis pa at nagsalita na. What happened? Tanong na nito sa pabulong na boses. Tanging silang dalawa lang ang nakakarinig. Hindi siya sumagot o tumingin man lang dito, bagkus ay tinabig niya lang ang kamay nito. Napabuntong hininga na lang si Gavin at pinagpatuloy na lang nito ang paggamot sa kanya na may kasamang pag-ihip para hindi siya masyadong masaktan. Do you have any other wounds on your body? Jake asked from the other couch. She didn't answer and kept her eyes fixed on the TV. Pero napahinto naman si Gavin sa narinig na tanong at bahagya ng nangunot ang noon nito sa pagtataka. Hanggang sa pasimple na nitong hinawi ang leeg ng suot niyang sweater at doon bumunga dito ang mga marka ng halik sa kanyang balat na parang nagkulay ube na. Doon na rin siya napatingin kay Gavin nang maramdaman ang paghawi nito sa sweater niya. Their eyes met, silently communicating a shared understanding. Gavin's gaze showed concern and empathy. Feeling the weight of his sincerity, she quickly looked away, stood up from the couch, and left the room without saying a word. Go rest an hour. Padadala na lang kita ng pagkain at gamot sa mga katulong. Pahabol pang wika sa kanya ni Jake pero hindi na niya ito sinugot pa o nilingon. Bumalik na siya sa master's bedroom at agad na nilabas ang kanyang laptop. Ilang minuto pa siyang nagdalawang isip until she finally decided to book a plane ticket to Moscow. A few minutes later, the maid arrived with food and medicine. Macy just ate alone as she was really hungry. Nang matapos kumain at uminom ng gamot ay hindi na siya lumabas pa ng kwarto at nahiga na lang sa kama dahil nangihina pa rin siya at kumikirot pa rin ang ulo niya. Hanggang sa naisipan niyang buksan ang kanyang phone at agad na nagsidatingan ng mga text messages mula sa kanyang manager, Glom team at kaibigang modelo. Tinatanong ng mga ito kung kumusta na siya. Ngunit hindi niya nireplyan at napatingin na lang siya sa bagong message na dumating mula kay Gavin. What happened? Bakit may sugat ka sa labi at pasa sa leeg? Did your husband hurt you? I'm sorry. I wasn't here last night. I had something to take care of the casa, so I ended up staying there. I don't know what happened between you and your husband last night, but I asked the maids, and they told me what happened. I'm always here for you. Just tell me what to do and I will do everything in my power to help you. Macy just stared at the messages for a while until she finally typed a reply. I just want to live without a trace. Can you help me? Ilang sandali pa lumipas bago naka-reply si Gavin. Of course I can. Just give me the date and I'll take care of everything. Kaya naman kahit masama ang loob ni Macy, pakiramdam niya bigla na lang siyang napangiti
Sa nabasang reply. Pinahinga na lang niya ang kanyang sarili sa kama hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog at hindi na namalayan pa ang pagpasok ng kanyang asawang si Jake. Nagising siya sa sunod-sunod na pagkatok sa pinto at pagtawag ng katulong mula sa labas. Ma'am? Hindi niya sinagot sa unang pagtawag at pangalawa dahil naantok pa siya pero hindi naman tumigil ang katulong. Ma'am? Ma'am? Patuloy pa rin ang pagkatok nito sa pinto at tawag mula sa labas. Kaya naman kahit inaantok pa napilitan na lang siyang bumangon at binuksan na ang pinto. Ano ba yun, Manang? Natutulog ako pero tawag naman kayo ng tawag. Galit niyang sermon pagkabukas ng pinto. Bahagya namang napayuko ang katulong. Pasensya na po, ma'am. Pinapatawag po kasi kayo ni sir kasi dumating na po mga bisita. Nangunot na ang kanyang noo sa narinig. Bisita? Sinong bisita? Yung kasama niyo pong modelo? Si Miss Arya Perez ba yun? Sa narinig ay parang nawalang bigla ang antok ni Macy at napalitan ng gigil ng ngisi. Sige, sabihin mong pababa na ako. Yes, ma'am. Mabilis na siyang pumasok sa kanyang closet at agad na naghanap ng bihisan. Isang elegant black bodycon turtleneck dress ang napili niyang isuot at inayusan muna niya ang sarili at naglagay ng makeup bago lumabas na ng bedroom. Ngunit pagbaba niya ng stairs ay wala naman tao sa baba. Wala sa living room. Where are the visitors? She asked the maid. Nasa patio po, ma'am. Kaya naman lumabas na siya ng mansyon at dumiretso na papunta sa patio area. Doon na niya natanaw ang kanyang asawa na nakaupo sa sofa at kasama na nga nito si Arya Perez at ng 4 na bading na glom team nito. Hindi niya mapigilan ang mapangisi at manggigil at the same time. Guys, Lucas coming! Pagsiko ng isang bading sa katabing bading nang makita na siyang papalapit. Oh my God! Is that Macy Reyes? What is she doing here? Don't tell me she's invited to. Nagsikuhan na ang glom team habang si Arya ay tumatawa na para bang may nakakatawang pinag-uusapan nito at si Jake. Pero nang marinig nito ang bulungan ng glom team nito ay napabaling na rin ang tingin at doon ay agad na namilog ang mga mata nito nang makita na siya. Oh my God, Jake! What is that woman doing here? Arya asked in surprise, rising from her seat. Why don't you ask her yourself? Jake replied casually, still sitting relaxed on the sofa. Kaya naman umakbang na si Arya at sinalubong na siya nito ng nakahalukip-kip. What are you doing here in Jake's mansion, bitch? Taas kilay nitong tanong sa kanya at talagang pinasadahan pa siya ng tingin pagkahinto sa harap niya. Don't tell me you stoop so low as to become a maid in this mansion now that your modeling career is over. Macy couldn't help but chuckle mockingly. Oh, so you still have no idea who really am I? Huh? Ngisi niya rito at basta na lang itong binangga sa balikat. Nilampasan na at naupo na siya sa single sofa. Parang hindi naman makapaniwala si Arya at agad na humabol sa kanya. What are you doing here, ha? Tanong pa rin ito sa kanya at tumalukip-kip sa harap niya nang nakataas pa ang isang kilay. Imbis na sagutin ang tanong nito ay inirapan niya lang ito at tumingin na siya kay Jake. Torture her! No! Jake let out a sigh. Why don't you do it by yourself? Kaya mo naman siguro. Bali walang sagot lang nito sa kanya at nagsali na ng wine sa glass. Parang nalito naman si Arya. Jake, why is she here? Did you invite her as well? Or is it true that she's now your mistress? Baka humingi siya ng tulong kay Mr. Chester na may balik na ang career niya na sarang-sara na. Sabat naman ng isang bading. Hindi mapigilan ni Macy ang mapangisi lang habang eleganteng nakaupo sa sofa. So, humingi ka ng tulong para makabangon muli ang career mo? Arya questioned, a mocking laugh escaping her. Oh, come on now, Macy. Bakit tingin mo ba? Iuurong ko ang kaso kapag humingi ka ng tulong kay Jake? Bahagya nang natawa si Macy. It's up to you kung ayaw mong iurong ang walang kakwenta-kwenta mong pagdemanda sa akin. Kayang-kaya naman katalabanan ng patas sa korte. Then what are you doing here? You've got some nerve? Really trying to steal a man who isn't even yours? You bitch! I know you like Jake. But he was a married man. Yeah. He was married to me. She cut her off with a smirk. I'm his legal wife, Miss Perez. Napasinghap ang mga nakaupong bading habang si Arya ay napakurap at sandaling natigilan pero kalaunan ay natawa na lang ito.
You are his wife? Natatawa nitong reaksyon na tumingin saglit sa Glom Team. Did you guys believe her? Hindi naman makasagot ang Glom Team dahil parang nalito na ang mga ito. Oh my goodness, Macy! Aren't you ashamed to say that right in front of Jake? You really claim to be his wife even though you're not? Natawa na lang si Macy pero sa isang iglap ay bigla na lang siyang tumayo at mabilis na pinalipad ang kanyang palad papunta sa pisngi ni Arya. She slapped her twice. Napasinghap ang Glom Team at nanlaki naman ang mga mata ni Arya na muntik pang matumba sa kinatatayuan. You bitch! How dare you slap me? Galit na nitong sigaw na makabawi at akmang gagantihan na siya ng sampal din sana pero mabilis niyang nahawakan ng pulsuhan nito at napigilan. I slapped you because you deserve it. But I don't think that's enough. Isang sampal ang muli pa niyang pinalipad sa pisngi nito bago ito malakas na itinulak. Arya cried out in pain as she tumbled onto the hard floor. Oh my goodness! Gulat na sambit ng Glom Team at napatayo pa ang isang bading. Miss Arya! Pagtawag nito at mabilis na lumapit. Inalalayan na makabangon ang boss nito. You bitch! Nanggagalaiti sa galit na sigaw ni Arya na nanlaki pa ang mga mata sa kanya at susuguri na sana siya na makabangon pero hindi niya ito hinayaan at malakas itong sinipa sa paa. Dahilan para muli itong bumagsak. Oh my God! Don't do that, bitch! Galit na sigaw sa kanya na isang bading na nakaupo sa couch pero ngayon ay napatayo na kasama ang dalawa pa. Pero ngumisi lang sa Macy at muli nang naupo sa sofa. Jake, look what she did to me! Naiyak na sumbong ni Arya na nagpaawa pa habang nanatiling nakaupo sa tiles dahil nahirapan na itong tumayo. She's my wife. Tanging sagot lang ni Jake na may kasama pang buntong hininga bago sumimsim muli sa kanyang wine. Parang hindi na makapaniwala si Arya sa narinig at ganoon din ang Glom Team nito na nagsinghapan, nasa gulat at nanlaki ang mga mata. No, that's not true. Usal ni Arya na umiling pa kahit hindi na makapaniwalang expression. Napangisi lang si Macy at tumingin sa ilang mga tauhan ni Jake na nasa may kalayuan. Malakas na siyang pumalakpak para kunin ang atensyon ng mga ito. Boys, come here. She called them. Nagsilapitan naman ang apat na mga lalaki. Tie them up and give each of them 10 lashes. She ordered decisively. Yes, ma'am. Sagot na ng mga lalaki na nagkasabay pa bago tumakbo saglit paalis. Nalito na si Arya at ng Glom Team nito. Jake, what's the meaning of this? Talaga bang siya ang asawa mo? Tanong ni Arya na hindi pa rin makapaniwala. Simpleng pagtangulang ni Jake habang nakasandal sa sofa at nakatingin sa hawak na wine glass na marahan na inaalog-alog. Miss Arya, mas mabuti pa umalis na tayo rito. Wika ng isang bading na parang nakaramdam na ng takot. Oo nga, Miss Arya. Let's go home na. Napakuyom na lang mga kamao ni Arya at saglit pa itong napatingin kay Jake nang may pagtatampo bago padabog na dinampot ang bag nito at akmang aalis na sana pero nagsalita naman si Jake. Why are you running away? If you believe you can match my wife in combat, then why not face her head on? Napahinto bigla si Arya at mabilis na napalingon. Maglaban kayong dalawa. Bibigyan ko ng reward ang mananalo. Dugtong ni Jake bago muling sumimsim ng wine. Doon na nagliwanag ang mukha ni Arya na parang nabigyan ng pag-asa at napangisi na. Are you sure? Hayos kang sa'yo kahit saktan ko ang wife mo? Ngisi nitong tanong at binalik na ang bag sa ibabaw ng center table. Why not? If you believe you can hurt her physically, then proceed. You have my permission. Feel free to even team up with your Glom Team against her. Jake replied nonchalantly. Lumapad na ang ngisi ni Arya sa narinig at ganoon din ang Glom Team nito na agad na nagkatingin na natakala mo'y nabigyan ng mga pag-asa. Macy's fist tightened as she shot her husband a steely glare. Yet, he remained nonchalant, casually sipping his wine. So, you're not really important to Jake, even though you're his wife. Arya scoffed, a mocking laughter escaping her lips. Hanggang sa bigla na lang nitong itinaas ang kamay para sana hablutin ang buhok niya pero mabilis niya itong nahawakan at sinampal ng malakas sa pisngi, sabay tuhod sa pagitan ng mga hita nito.
Napahiyaw si Arya na agad na bumagsak sa sahig at namilipit na sa sakit habang hawak ng pagitan ng hita. What are you waiting for? Igapos niyo ng babaeng yan! Sigaw nito sa Glom team. Parang nag-alangan pa ang apat na bading at tumingin pa saglit kay Jake pero nang makitang wala naman itong pakialam ay sumugod na rin ang mga ito sa kanya para sana gapusin siya pero hindi niya hinayaan at agad na nilabanan ng sipa at suntok sa tiyan. At makahablot na sana ng isa ang buhok niya mula sa likuran pero mabilis nang binato ni Jake ang walang laman na glass wine at nanginig ang kamay ng bading dahil sa lakas ng pagbato. Hanggang sa tuluyan ng napabagsak ni Macy lahat. Sakto namang nakabalik na ang apat na lalaki na may mga dala ng lubid. Sige na, itali niyo na mga yan at latiguhin. Macy commanded in a stern tone. Masusunod, ma'am. Sagot ng mga lalaki at agad na kumilos. What? No! No! Marahas na pang-iling ni Arya at agad na nagpumiglas. Bitiwan niyo ako! Jake! Jake, help me! Pero nanatili lang na nakaupo si Jake at tumingin lang na para bang wala lang na nangyayari. Hanggang sa tuluyan na ngang naigapos lahat ng mga lalaki sa Arya kasama na ang Glom team nito na nag-umpisa ng manginig sa takot. Jake, what is this? Tell your crazy wife to stop this! She's going to hurt us! Muli pang sigaw ni Arya na ngayon ay nakatali na ng lubid ang mga kamay sa likod pero panay pa rin ang pagpupumiglas. Napangisi lang si Macy at muli nang bumalik ng upo sa sofa. Sige na, simulan niyo na. Pagsanyas niya sa mga tauhan. Hanggang sa inumpisa na nga ng mga lalaki ang paglatigo gamit ang lubid. Nagsisigaw na sa sakit ang mga bading habang nilalatigo at ganoon din si Arya na mangiyak-iyak na. Itademanda kita, Macy! You will pay for this! Nasisiguro kung mabubulong ka sa kulungan. Ipakukulong kita! Sigaw nito kahit naiiyak na. Bawat pagtama ng latigo sa likod nito ay napapadaing ito. Macy simply grinned, poured more wine into her glass, and leaned back on the sofa, gently swirling the wine. Do you think you can put me in jail? Look at the consequences you and your team have faced. Nagkamali ka sa kinalaban. Sa susunod, matuto kang kumilala muna bago mo sunggaban. She taunted, a smirk playing on her lips as she took a leisurely sip of her wine. Jake, please, stop this. It hurts. Please, tell her to stop. Arya pleaded, still sobbing, pero nanatili lang na nakaupo si Jake. Nakatingin lang ito ng blanco lang ang ekspresyon na parabang baliwala lang ang nangyayari. Miss Macy, mawa ko sa amin. Pinagsisisihan na namin mga ginawa namin sa iyo. Please, stop this. Please. The Glom team pleaded, tears streaming down their faces. Instead of showing mercy, Macy simply chuckled and nonchalantly took a sip of her wine. No! Stop begging that bitch! Arya shouted angrily despite the searing pain she was enduring. Ano ka ba, Miss Arya? Hindi mo pa rin ba naiintindihan na pinasok natin gulo? If she's Mr. Chester's real wife, it means she's Ferrer, Clinton Ferrer's daughter, the illustrious chairman of Ferrer Holdings. Arya's eyes widened at what she heard, as if she only realized it now. Pero muli itong napahiyaw sa sakit ng tamaan ng latigo at muli na itong umiyak. Stop this, please! Macy, stop! I'm sorry. I'm sorry, okay? But please stop this. Tell them to stop. Iuurong ko ng demanda laban sa'yo basta itigil mo lang to, please. Pagmamakaawa na ni Arya na tuluyan ang nawala ang kayabangan sa boses at pagmamatigas. Parang awa mo na. Ipahinto mo na to. Pinagsisisihan ko ng kumapit sa asawa mo, please. Stop. Please. But Macy just smirked. Whip them harder until their cries fade into silence. Don't stop until I give the order to do so. Yes, ma'am. Sagot ng mga lalaki at nilakasan nga ng mga ito ang paglatigo. As the lashes grew more brutal, Arya and her team's cries filled the air with unbearable agony. Macy simply closed her eyes and reclined on the sofa,
holding a glass of wine in one hand, and just listened to the crying screams as if they had become a sweet melody to her ears. Sa lakas ng latigo ay hindi nagtagal at tuluyang bumagsak sina Arya at nanginginig sa sahig. Napaubo pa ng dugo ang dalawa sa glom team nito. Saka lang iminulat ni Macy ang kanyang mga mata at sumanya sa mga tauhan na huminto na. Inihinto naman ng mga ito ang paglatigo. Binabanan niya ang hawak ng wine glass sa table at marahan ng humakbang papalapit kay Arya na ngayon ay nakahiga na sa sahig at nanginginig na ang katawan. Hinang-hina na at dugoon na ang bandang likod ng suot nitong white dress. Lumuhod na isang tuhod niya sa tabi ni Arya at mariina niyang hinawakan ang panga nito. "Look at the man you had an affair with. He left you to suffer. He's a jerk, isn't he?" She taunted, tightening her grip on Arya's chin. "Next time, if you choose to engage with a married man, make sure he is willing to choose you over his wife, so you won't end up like this." Even in her weakened state, Arya still glared at her. "Papayaran mo to," she muttered threateningly. Macy simply chuckled in response. "Go ahead. Try reporting this to the police, and I'll make sure to drag your entire family into this. I'll kill each one of you in a brutal way you can't even imagine." Gigil niyang sagot dito bago patapon na binitawan ng panga nito at sumenyas na sa mga tauhan. "Sige na, ihatid niyo na yan sa kanilang tahanan." "Yes, ma'am," sagot ng mga lalaki at kinaladkad na sina Arya paalis.